Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lang mainit-init na bakbakan nila Magnus Carlsen and Abasov Nijat ang pambato ng Azerbaijan na hanggang ngayon buhay pa dito sa World Cup. Umabot ng semifinal at game number 1 ito. Nagkapisakan matindi. Bago tayo magsimula sa mga nagtatanong po ng ating kamatyas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4, C5 si Abasov, matapang Sicilian ang pinasok, Knight C6 at nag-Bishop B5, E6, kinapture ni Magnus. Pinasok ang Sicilian Rosolimo tapos may capture na padadaanin sa positional play. Merong bahagyang damage sa pawn structure, nag-B3 para magbi-Bishop B2, D6, E5, kinapture, D3, yan kagad ang tirang nagpawala sa Masters Opening Database ng chess.com mga kamatyas. Dahil sa palagi ang ginagawa dito na Knight takes E5. Ayan, ano ba mangyayari kung mag Knight takes E5? Ito po yung mga linya, no? Pag nag Queen D5, magda Knight F3. Ayan, tapos magda Knight C3. Okay lang ang puti dito. Ngayon, ito yung medyo na intriga ako, no? Paano kung mag Queen D4? Double kagad yan. Ito gagawin, magda Knight C4. Na dito, may linya na kumakapture dyan, tanggapin ng tore at may linya na Bishop A6. Medyo lalayo lang tayo ng konti mga kamatsasa pero pasadahan lang natin itong old line para at least maunawaan natin ng buo ang laban nila Magnus. Castle, ito linya oh. Makakain nga ang tore pero yung queen nagbabadyang makukulong. Bishop D6, Queen E2, Knight F6, then Bishop A3. Kulong ang Queen. Obligadong ipalit na lang yan. King takes F1. Na dito, kitang-kita, lamang ang puti. Kasi nandyan pa rin ang double pawn, weak ang C5. Lalabas Queen versus 2 rooks. Pero okay ang puti dito. Delikado black. Balik tayo. Yan. Pero dito nag-D3 lang si Magnus. Hindi niya pinasok ang pinakalinya Knight takes E5. Nag-F6, di paano ngayon babawiin yan? Knight BD2, Knight H6, Rook G1, another interesting idea. Ayan na naman. Hindi talaga mahuhuli si Magnus. Hindi talaga mahuhuli. Tingnan nyo may Rook G1, saan naman hinalukay yan? Mag-G4, G5? Hindi talaga nag-castling. Bishop A6, diba? Nakakawindang nakakalito kasi talaga Bad move ang binigay kay Abasov. Dapat daw ang tira ay Queen A5. Naku po. Wala, malabo maisip na yan ng human mind. Computer gagawin yan. Bishop A6, nag G4, Knight F7, Queen E2, Bishop E7 develop, Bishop B2, Queen A5. Ayun, naihabol ni Abasov ang gusto ng computer engine. Baka mapatanong kayo, Coach, ba't ayaw mag-castling? Nandyan na, nakaporma na yan H4, G5 mamaya, tapos castle queenside. Nakaka-pressure yan. Nandyan na nakaporma, tapos magka-castling pa. Ang ginawa ni Abasov, nakiramdam muna siya. Mukhang bubombahin ako parang gano'n. Nag-Queen A5 muna siya. Nag-C4. Ayun. Bad move din naman ang binigay kay Magnus. Pero ang idea kasi ng C4 para mas lalong mapako ang double pawn sa C-file at ang bishop ay talagang walang magawa. Lock na lock. Bad bishop ang kalalabasan talaga. Pero kung computer ang titira, A4 ang gusto ni Stockfish. Ang hirap lang unawain sa isipan ng tao. Bakit A4? Parang pumosisyon lang, no? Balik tayo sa C4, nag-G5. Ayan, halatang nape-pressure si Abasov para di na makapush. G5 at para mapigilan din ng H4 pero tinuloy pa rin ni Magnus. Basag. H6, Rook H1 para may timing ng H takes G5 mamaya. Castle queenside, nag-castle din queenside at nag-queen C7. Itong castle queenside, nako, tindi rin ito. Unang-una mapapaisip ka, bakit hindi kinapture ang libreng pawn sa A2? Magki-king C2, threatening kulong. Paano kung umuwi, Queen A5, magro-Rook A1? Paano kung umilag, Queen B6, magbi-Bishop C3, malalim? Magbi-Bishop A5. Paano kung mag-Queen B7 ilag? Magro-Rook A2 at papaano ngayon ang paparating na yan?
ang bishop saan pupunta yan? Kulong na kulong. Iyo, disaster ang mangyayari. Kaya, pinili na lang ni Abasov atras, Queen C7, Knight E4, G takes H4, Knight takes H4, kumain na at nag-Rook H G8. Good move. Kasi magna-Knight G6 tatalon At dito mga kamatyas, good move din ang ipinalit ni Magnus. F4, ganda ng tira. Pambasag talaga sa sentro. Nakipagsabayan si Abasov. Yun nga lang, talaga may bawi sa F6. Bishop takes, Queen takes E6, check muna. King B8, at nag-Queen takes F6. Okay, pangit talaga ng Bishop. Nag-Bishop C8, napansin ni Abasov. Principle of worst piece, sabi ni Bobby Fischer. Kaya siya nag-Bishop C8 para targetin ang pawn sa G4. Pero, unawain muna natin. Maaaring tanong nyo ito, Coach, ba't hindi kinapture ang libreng pawn sa G4? Magna-Knight F3 lang. Magna-Knight E5 next move. Pupuwersahin ng Knight at Torre. Bishop takes, paki-imagine po matutuhog ang Queen at ang King. Kaya yan ang nakita ni Abasov. Nakpo, problema na naman. Talagang may mga baon na malalalim na problema si Magnus Bishop C8 muna para hinog na hinog ang G4 pag kinapture. Nag-Rook DE1 threatening, Rook E7. Nag-Rook D6, paalis na sa Queen. Yun nga lang na-disconnect ang Queen sa pagkakadepensa. Kinapture na Rook takes G4 at nag-Queen E3. Target ang weak C5 pawn. Nag-Rook E6 at nag-Queen D2. Ganda rin ng Rook E6 kasi hindi pwedeng makipagsabayan ng ganyan. Kakapture lang dito, yun lang. Pag kinapture, bitin ang Torre. Pag kinapture ang Rook sa E6, bitin ang Rook sa H1. And wins for black. Kaya, napuwersa si Magnus na umatras lang Queen D2 at nag-Knight E5. Ayan, ano ba mga threat yan? King C2. Ayun. Bad move ang binigay kay Magnus. Dapat daw ang tira ay Rook to E3. Additional support sa weak D3 pawn. At pagpalagay ng kumapture dyan, walang mga double-double o triple attack pa pag nag-sacrifice ang Torre sa H4. Ayan. King C2. Kasi dito parang tipong pag nawala ang knight, paki-imagine may ganun Triple attack di ba? Mangyayari. Pero nag-King B7. Ito bang King B7? Dapat Rook G3 naman daw ang accurate move dito. Okay, tapos magku-Queen takes H6. Magulo, no? Pag kinapture ito, may Bishop takes E5. Ay, grabe kagulo. Sabay harang Rook D6. Ayoko nang pasukin yan. Dito tayo sa tinira. Nag-King B7. Rook E3. Napansin na. Nakahalata si Magnus. Hoy, teka muna. Ingatan muna yung F3 at D3. Queen E7. Ayan, pumatong. Nagbabadya na tipong aalisin na lang ang knight at magkakaroon ng hataw sa E3 Rook. Nag-Knight F5, atake sa Queen. Nag-Queen G5, Bishop takes E5, Rook G2. Between move, Rook E2, pwersado. Capture, at nag-Queen takes. Nako, yung Bishop, bitin. Nag-Rook H5. Depensa na, may atake pa. Queen F7, umatras, at nag-Queen H2. Mukhang maporma kasi pinilahan ang weak H6 pawn, pero bad move. Ang accurate ay King C3. Grabe, hirap ng chess. May mga paislog-islog pero yun ang tama Queen H2, balik tayo. Nag-Rook G6 si Abasovsky. Blunderacious din ang ginawa. Kung nakita ni Abasov itong tira na ito, Queen F1, yan daw ang mabigat. May mga tipong pupunta ng Rook G6, mga ganun ang daan. Oo nga, may mga komplikasyon, Ngayon, kung kakapture naman ito, ay hindi rin pwede. Pag kinapture ito, takes, paki-imagine po, takes, tapos Queen E2 check, kuha Bishop. Grabe pala itong Queen F1, magulo rin pala yung papasukin na yan. Okay, pero hindi nakita Nag-Rook G6 Bishop F4, Rook F6, atake, Bishop E3, ilag, Bishop F5, pinitas na ang pawn, Queen G6. Ayun, na bad move ulit. Dapat daw tira ay Rook E6. Wala na, ang hirap
unawain ang logic. Bakit ganyan? Maano talaga? Grabe ang islog-islog ng computer talaga, no? Queen G6. Mas mauunawaan ko pa to kasi nga may threat sa D3. Yun nga lang, napakaganda ng ginawa dito. Ang bigat ng ginawa dito ni Magnus. Pakiguess nyo po. Sa mga nanood ng live, pakirecall. Sa ngayon pa lang nanood, pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Isud lang pala pataas, oh. King C3. Galing. Bakit? Nag-rook E6. Bad move. Bakit naman hindi pwedeng capturein ang libreng pawn sa D3? Kaya nag-King C3 si Magnus, nakita na niya ang tirang Bishop takes A7 na panimpla. Yan ang tamang timpla. Ano, meron dyan. Pag kinapture ang Bishop, may Queen C7 check, saan man magpunta King A6 or King A5, mayroong Rook A5, mamamatchas ang King. Okay? O, balik tayo. Kaya dito, Queen E8 ang tamang tira. Queen E8 para may mga sundot-sundot check, pero nag-Rook E6 lang eh. Rook H4, brand X naman ang binili ni Magnus. Ang branded move ay Bishop takes A7 pa rin. Pag kinapture, nga, may Queen F2 check. Kuha yun. Bawi. Oo nga, no? O, pero ang ginawa, nag-Rook H4, Bishop G4, ayun na, dito na mga kamatsas, pinakawalan na. Bishop takes A7, kung kailan nakita na wrong timing pa. Wrong timing naman. Dapat daw tira dito, Queen G3, atakihin ang Bishop. Pag nag-H5, Rook H2, yun nga lang. Ang kunat ng accurate approach. Pero dapat gawin yan ng accurate eh. Talagang ganon mga kamatsas, dumarating talaga sa point na makunat talaga ang pinaka-accurate, no? Pero, balik tayo sa ginawa, Bishop takes A7, nag-Queen F6 check, brand X, wala na. Nagkaka-bumi-bumi na. Dapat daw ang tira, Queen G7 check. O, teka muna, ang idea po ng pag kinapture yan, may Queen G1 check ha, para maunawaan. Bawi din naman eh. Yun ang pinaka-main idea ng sacrifice. Ngayon, ang tamang tira Queen G7, bakit? Pag nag-Bishop D4 harang, magku-Queen G5. May mga kalikalikot, ganyan. O, evaluation bar, equal nga eh. Okay pa dito ang black, no? Yun, o, balik tayo. Nag-Queen F6 check. Nakita ngayon ni Magnus ang napaka-simple pero ang gandang tira. King B4, good move. Ganda. Bitin na rin naman ang Bishop eh. Kahit iwanan, okay lang. Rook E5. Kasi kung kakapturin po ang Bishop, para maliwanag lang, may Queen C7 check pa rin. At pagpalagay natin, lagay ko sa A6, magro-Rook takes G4 and wins for white. May mga check ba? O doon, pag may gulo-gulo check, magsi C5 lang. Threatening matchas pa nga eh. Tapos Rook G7. Sunod-sunod na. Okay? Balik tayo. Rook E5 ang ginawa, nag-D4. Queen E7 check ang ginawa. Ayun mga kamatsas. Isang bitaw na tira. Huling puzzle na po ito. Pakiguess nyo ano kaya yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat ang nagpausok ng magandang laban sa Game 1, si Magnus. Tumira ng C5. Resign ka agad si Abasov. Bakit nag-resign? Kasi nakabiti ng tore eh. Paano kung iiwas lang? Rook E4, may diretsong Queen B8 check, King A6, mamamatchas eh. Mamimili. Pababagsakin ng tore or magpapamatchas. Talo na rin. Kaya isinuko na ni Abasov. Grabe talagang Magnus yan. Nagsimula sa opening. Iba-iba ang opening mga kamatsas. Kayo na po ang pumansin. Kaya hindi siya mahuli eh. Lahat tinitira niya. Iba-ibang klase talaga. Iba-ibang putahe kumbaga sa pagkain. Iba-iba. Wala siyang paulit-ulit. Nakakagulat yung ginawa niya na pinabitin niya yung hindi binawi yung pawn sa E5. Tapos nag-Rook G1, G4. Grabe. Saan nanggagaling yun? Talagang halatang meron siyang second na pinagtatrabaho sa mga interesting positions na playable. Pinapakain na lang sa kanya. Kaya very easy sa kanya to grasp
the interesting new ideas sa opening. Napakasagana ng opening niya, mga kamatsas. Grabe, perfect. Itatabla na lang niya sa game number 2, tapos na laban at pinali na siya. Mukhang matutupad na ang pangarap niya na kauna-unahang makuha niya ang kampyonato sa World Cup. Okay? Magla-live po tayo sa game number 2. Pasensya na po ha. Talagang fully loaded po ko pag Saturday schedule. Marami po akong commitments pag Saturday. Pasensya na po. Pero Sunday, magkita-kita tayo, God willing, sa game number 2 ng semifinal na ito. Live tayo, ha? Ayan, maraming salamat po mga kamatsyas. Sana na-update kayo at natuto. At muli, sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsyas merchandise, click nyo lang ang link sa comment section below. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube, mag-subscribe na po kayo. Mataas pa, 40% pa ang nanonood sa atin, hindi pa nakasubscribe, baka nakakalimutan lang. Okay po, maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pa nating videos. Susunod natin ang Caruana at Pragnananda fight.